Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tuluyan nang naduwag itong si Bato de la Rosa nang magbago ito ng stand hinggil dito sa pag-aresto sa kanya ng ICC. Dahil po mga kabunyog, kung maaalala po natin, sinabi ni Bato na handa raw niyang harapin ang ICC kung sakaling arestuhin siya nito. Dagdag pa niya, bring it on raw. Grabe ang tapang ano. Pero bakit ngayon nagbago siya ng tuno? At biglang naduwag sa banta ng warrant of arrest ng ICC. At para matakpan ang kanyang kaduwagan, nagbigay pa siya ng alibay or palusot. Dahil po mga kabunyog ayon po sa kanyang alibay. Kung si Presidente Marcos raw nagbago ng stand hinggil dito sa ICC, bakit hindi naman siya magbago dito? Anyway, para po sa iba pang mga sinabi ni Bato, pakinggan po natin ito. Sir, meron kayong bagong, yung sa press release nyo lang, liwanagin lang namin. Sabi nyo, sir, nagbago kayo ng strategy on the ICC plans, about sa ICC warrant kasi pabago-bago din ang isip si PBBM. Can you expound on that, sir? Kaya sa panahon ng kagipitan, kailangan kang marunong kang dumiskarte. Yun lang. Sa panahon ng kagipitan, kailangan marunong kang dumiskarte. Huwag kang fixated. Dapat flexible ka kasi ang panahon ay nagbabago. Kaya you adjust to accordingly to the changing situation. Ganun mo talaga ang diskarte, ang tactics, ang strategy. Dapat adjustable or flexible. Sabi nyo, kaya kayo nag-adjust ng strategy nyo dahil parang nagki-keep up lang kayo kay Pangulo na pabago-bago rin. Why do you say that, sir? Kaya tinanong ako bakit daw ako nagbago ng stand. Bakit hindi ako pwede magbago? Nagbago na si President Duterte. Nagbago nga siya ng stand, di ba? So, bakit nyo gusto kung magbago ako? Diskarte ko yan. Sir, President Duterte? Sir Duterte o... President Marcos. Sir? Nagbago nga si President Marcos ng stand, di ba? Ako pa, hindi magbago ng stand. Dapat kuhan ka, flexible ka, huwag kang pa-fix dyan dahil panahon ng kagipitan ngayon, marunong ka dumiskarte dapat. So when you say nagbago ka na ng strategy, we are at understanding na meaning hindi ka na talaga magpapa-aresto sa ICC. Tama ba, sir? Depende. Depende saan, sir? Depende saan? Depende sa sitwasyon. Depende. Kung maipit ako, di alangan naman. What situation? Pero pag hindi ako maipit, hindi ako mahuli. What situation will you allow arrest? Ha? What situation? Yung mag-aalaw ka na ma-aresto ka? Sabi mo kasi depende, sir. As much as possible, hindi ako magpapahuli. So, alam mo na kung yung situation na nowhere to run na talaga. Pero, Mahuli tayo. sir, definitely, sir, hindi naman kayo aalis sir ng Pilipinas. Ha? Hindi naman kayo sir aalis ng Pilipinas. Hindi ako sa Pilipinas. Dito lang ako sa Pilipinas. So kung magtatago, talagang within the country lang. Oo. Tanong mo na situation na kailan ako pwedeng magpa-aristo. Di ba nagtanong ka kanina? Yes, sir. Yes, sir. Kung kailan ako, anong instance na pwede ako magpa-aristo. Opo. O kung ang hawak nila ng warrant of arrest ay issued by local court, yan, pwede ako magpa-aristo. Pero kung ang hawak na ng warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi ako magpa-aristo. Pero basing on what happened to former President Duterte, ang hawak po nila na warrant ay ICC. So if that will happen to you, that means hindi ka nga magpapa-aresto, sir? Hindi talaga. Kung maipit ako, di maresto nila ako. Pero kung hindi lang ako maipit, hindi na ako maresto. Paano si President Duterte, nasa tube pa lang yun naipit na, paano pa siya ikaiwas? Nandun na sa tube. So yung pag-disguise, sir. Hindi kaya. Tinry ko,
nag-cap ako, nag-jacket ako, nag-mask ako. Nakita ko ng isang tao doon sa Bicol. Sabi sa akin nung tao nagbibinta doon sa Bicol ng kamuti, kilala kita. Si Bato ka. Sabi ko, wala, napatay na. Kaya napilitan tuloy ako bumili ng tinitinda niya kamuti. Dahil mag-iingay ba na nandun ako. Nakita ako eh. Pero totoo Kilala sa'yo kita, yun? si Bato ka. Sir, totoo yun, sir, na nagdi-disguise na sir kayo ngayon? Nag-try. Hindi. Nag-try lang ako. Oh, pero nag-try. Bumaba ko ng sasakyan kasi bibili ako sa 7-Eleven ng mainom. Bumaba ako. Bandang Bicol yun ha, Bandang Bicol. Pagbaba ko, naka-jacket ako, nag-cap tapos naka-mask. Nababa ako, bili ng mainom. Ngayon, nadaanan ko yung babae na nagbibinta ng kamuti sa gilid ng kalsada. Sabi sa akin, kilala kita, si Bato ka, kilala kita. Wala akong nagawa, bumili ako ng kamuti sa kanya dahil mag-ingay man na nandun ako kung hindi ko bilihan. Sir, kamusta yung campaign nyo ngayon? Nakakaikot ka pa ba sa ibang mga parte ng bansa o puro ka ng Mindanao, sir? Ikot naman ako, galing ako ng ano bang last pinuntahan ko dyan sa Luzon. Ano yung mga pinuntahan ko? Tarlac. Mga nakakaikot naman ako. Wala na mo umaharang sa akin dahil wala na mo umaharang talaga. Kailan kayo nag-Tarlac, sir, may we know? Last week, ganon? Kailan ba yun, ha? Recently lang, hindi naman last week. Pero Okay. recently lang. Pero after the Duterte... After nung pag-aresto ni Presidente Duterte, pag na lang ang pinuntahan ko, yung rally dyan sa, di ba may rally sa Liwasang Bonifacio? Yun, pumunta ako doon, tapos pinuntahan ko. Basta muroon dito sa, Okay. Visayas, Mindanao ako nag-iikot. Basta, can you say hindi limited ang movement mo after the Duterte arrest? Hindi naman. Wala naman sa warrant. Bakit ko ilimit ang sarili ko? May warrant na, yun na. Wala bang warrant? Sir, isa na lang, may information kayo, sir, about your ICC warrant, if it's coming in the weeks or months to come? Wala talaga. Wala talaga ko informasyon. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Bato. Hay naku. Ang akala ko ba matapang ka, may pa-bring it on ka pang nalalaman. Di ba dati sabi mo haharapin mo ito pag pinadalahan ka na ng warrant? So bakit ka ngayon magtatago? Ito pa nga yung sabi mo noon. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po kayo natatanggap na invitation natin. Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayun yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanila ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi niya noon na kung saan nagtatapang-tapangan siya, pero ngayon tuluyan ng naduwag sa ICC.
Well, ganyan naman kayo mga Duterte. Matapang lang sa una, pero kung nandyan na taranta na. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.